Soriano. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang nasa sa banal na kasulatan. Kasi po, nakakuha ko na sa clippings tungkol sa kay Jesus was an only child na galing sa Vatican City ang statement. Pero yung kayo ng mataas lang Jesus was an only child. Jesus was an only child, and his mother Mary was a virgin throughout her life. Pope Paul II said yesterday, basing the statements on linguistic arguments. Ito naman nakalagay pala naman eh. He based his statement that Virgin Mary is forever a virgin, he has the only child Jesus. The basis is on linguistic argument. Ano? Hindi sa Bible. Speaking during yesterday's catechism to a crowd of several thousand at the Vatican, the Pope dismissed two arguments suggesting that Mary had other children. The fact that Jesus had been termed her firstborn and that the Gospel contains references to the brothers and sisters of Jesus. John Paul explained that the term firstborn was used in Jewish law for a woman's first child. Regardless of whether other births followed, it meant a child who was preceded by no others, rather than a child born before others. As for Jesus' supposed brothers and sisters, the Pope said that neither Hebrew nor Aramaic had a word for cousin, and thus the words for brother and sisters were extended to refer to these near relatives. Ito po ay paniniwala ni Juan Paulo II na Papa sa Roma. No? Pero kung bibigyan ho natin ng mas matimbang na pagkilala ang nasa Biblia, lalabas po, si Maria walang kakwenta-kwentang babae. Huwag kayo munang magagalit, mag-isip muna kayo. Talaga tinatanong ko sa inyo kasi noong nakaraang meeting natin dito, nabanggit nyo na mayroong ibang kapatid pa si Kasi lalabas wala siyang kakwenta-kwentang babae. Kaisa-isa pala niyang anak si Jesus. Sukat nung pumunta sila sa Jerusalem para makipagkatipon, umuwi sila ni Jose, nakalimutan si Jesus. Nung makauwi na at nakita wala si Jesus, bumalik, hanap ng hanap, 3 araw. That will be illogical. It doesn't conform with the ordinary promptings of man. Nakaisa-isang anak mo, naiwan mo pa. Anong kwenta kang ina? The possibility is, marami siyang inaasikasong anak. Hindi niya napansin, nung umuwi pa sila, wala na si Jesus. Naiwan pala sa templo. Hindi ba? Anong katunayang sa hula pa lang, hinuhulaan pa lang, magkakaroon na ng kapatid si Kristo sa kay Maria. Pakinggan niyo. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Kita niyo, ang hula kay Kristo, I was a stranger among my brothers and sisters. A stranger among the sons and daughters of my mother. Kita mo? Ako'y taga-ibang lupa sa mga kapatid ko sa aking ina. Yun naman ang totoo eh. Si Kristo may kapatid sa ina, pero walang kapatid sa ama dahil hindi siya anak ni Jose. Totoo po bang walang translation yung salitang pinsan sa Hebrew? Palagay mong wala. Pero, may binabasa sa Biblia, mababasa sa Biblia na pinsan o cousin. Ha? Meron nung mababasa. Ngayon, sa Hebrew, explicitly, walang cousin. Kuminsan, yung cousin tinatawag na kapatid. Ano? Ang tanong ko, bakit si Juan Bautista, nakauna-unahang cousin ni Jesus Christ, hindi tinawag na kapatid niya? Oh, if that is a general truth or a general rule in the translation of the Hebrew scriptures and the Greek scriptures, dapat meron man lang instance na si Juan Bautistang pinsang buong-buo ni Jesus, tinawag na kapatid niya. Hindi eh. Ang tinatawag na kapatid niya, yung anak ni Maria at ni Jose. Ang katunayan, pakinggan nyo. Sa Marcos 6:3, ganito nakasulat. Hindi baga ito ang anluwagi? Sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito yung anluwagi? Hindi ba si Kristo karpintero dahil karpintero tatay niya eh? Karpintero rin siya. Hindi ba ito ang anluwagi? Hindi ba ito? Ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? O, kita nyo. Kapatid niya si Judas eh.
Tama ho yung sinabi nyo kanina na ang mga paliwanag ng ibang mga pastor talagang nanggagaling sa kanilang... Wala ho sa nakasulat. Nga, Kaya kailangan nakasulat. Tingnan ninyo. Yung argument na ginawa ng Vatican, wala ho sa nakasulat. Wala ho nakasulat na gano'n. Yun Ang lang. nakasulat, may kapatid siya. At ang isa sa kapatid niya, wala akong nakita sa ibang mga galas. Kasi po, 51 anyos na akong Katoliko na ngayon ko lang nalaman yon nung Agosto 29 na nagbabasa ako ng mga ultimong tabloid, nababasa, gawa ni Video Biloso, nakita ko yung portion na yan. Mula nung mag-aral ka ng elementary, merong katisisim hanggang sa mag-college ka, hindi naman nanuto sa theology. Ba't ka ako ito Alam po nyo, masabat ko po kayo, hindi po kailangan ng theology sa pag-unawa sa Biblia. Hindi ka mapapasa pag hindi ka makatapos ng kolehiyo pag hindi ka muha ng theology. Tama po yun, sa standard ng tao. Si San Juan at saka si San Pedro hindi nag-aral ng theology. Pakinggan nyo. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Yung mga pangunahing apostol, si Pedro at si Juan, walang pinag-aralan. Hindi marunong, no read, no write yun. Kaya lang natutong sumulat yun, turuan ni Jesus. Pero hindi nag-aaral sa kuleyo, hindi nag-aaral teolohiya. Ngayon, yung pinapabasa ko sa iyo kanina, eto pa po isang pruweba na si Kristo may kapatid talaga. Pakinggan niyo. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. Kita niyo. Kasi binanggit pa rin firstborn, lumalabas bugtong na anak Hindi ho. kay Maria. Si Kristo ho, bugtong na anak nung ama. Pero kay Maria, he is the firstborn. Impliedly, may second, may third, may fourth, may fifth, and so on. Now, naintindihan ko na yun, at marami pong salamat. Maraming salamat.